COMELEC hindi pwedeng isama yan dahil sa tingin namin, hindi siya qualified. Ano ang gagawin ng isang kandidato na sa tingin niya ay qualified? He'll probably go up to the Supreme Court. Ang Supreme Court naman, kung sakali na mag-decide sila, they will compel the COMELEC na ilagay yung pangalan sa balota. Ang problema ganito, what if the Supreme Court hindi ma-resolve yung issue na yan? Ang sasabihin ng COMELEC, well, as far as you're concerned, hindi dapat ilagay yung pangalan sa balota. Pag dinicide ng COMELEC na hindi ilalagay sa balota ang pangalan sa tao, wala na. Hindi na pwede iboto yan kasi isi-shape lang yung circle do sa parang multiple choices eh. Yun ang mangyayari. Ito ang komplikasyon na sinasabi ko na which will enable the COMELEC to decide what they want to decide by way of ballot printing. Pag hindi nilagay ang pangalan mo sa balota, ang isang kandidato, tapos na. Yun ngayon ang problema. Kaya, whatever happens, at tingin ko ito, no? Pag sinabi ng COMELEC, qualified siya, palagi ko merong isang tao o merong isang sektor na questionin yan, pupunta na sa Supreme Court. Pag sinabi ng COMELEC na siya ay hindi qualified, of course, I'm very sure, ganun din pupunta rin sa Supreme Court. Whatever it is, it will now depend on how fast the Supreme Court can decide it. But meantime, habang dinidecide, ano ang dapat gawin ng COMELEC? Dapat bang ilagay ang pangalan sa balota o hindi? O hindi. Tama yan. Kasi kaya ako tinanong yung congressman. Dahil pumupunta ko tayo sa, kunyari, nung November na nag-file itong tao na to, let's assume whoever it is na binigyan ng pardon. Kasi yung isa, yung pagkakabasa ko kanina, parang public, yung sinasabi ni attorney, legal. So ang point ko dito, so dapat yan, mag-MR, itong kandidato na to sa COMELEC. So pagka nag-MR yan, ang sinasabi niyo ng ministerial, they really have to write it down. Ang register mo muna. Ang magiging question kasi ganito eh, habang ito ay nasa pending sa Supreme Court, ano ang dapat gawin ng COMELEC? Should the COMELEC assume na based on the presumption of regularity na yung tao na yan ay qualified at dapat yung pangalan niya nasa balota? Kasi kung gano'n ang susunding patakaran ng COMELEC, hindi masyado magkakaproblema yung kandidato. Kasi nga yun magkakaproblema lang siya if somewhere along the way nag-desisyon ng adverse ng kontra sa kanya yung Supreme Court, in which case magkakaroon ng sa lalagay o yung boto niya huwag bilangin. Hindi ko kasi yung sources ko from the COMELEC, sinabi nila na ang trabaho talaga ng COMELEC, yung sinabi ni Ministerial. Yan din yung sinabi nga yung COMELEC nila. Automatically, dapat i-print nila yan. Ang problema lang there are hindi lang isang commissioner na magde-decide yan. Correct. Majority ang magde-decide yan. So they will still have to meet and bank. That's right. So pagka minit nila and bank yung papadala doon sa kandidato, notice ka na di-disqualify kita. Halimbawa, November 30, tinanggap na yung Certificate of Candidacy. Pagkatapos, mga December 15, nag-decide sila na hindi siya qualified. Mag-MR ngayon yun. Bakit sa Korte Suprema? Pwedeng MR, okay? Mag-MR yung apektado sa COMELEC. COMELEC ulit, di ba? Problema lang kung COMELEC yan, napakahabang proseso. Correct. So, nag-MR. Remember, may isang deadline at January 7. Correct. Ang pag hindi na-decide yan, wala yung pangalan mo sa balota, parang ka na rin na-disqualified. Hindi yun sa MR. Kunyari, nag-MR ka, hindi dinisip ng COMELEC. Dapat nandun ka. Kasi hindi pa rin final. Hindi ba ganun yun, attorney? Kaya yun po ang kahalagahan ng ministerial. Ibig sabihin nun, tatanggapin. Nasa list of presidential candidates, andun yung taong pinabdon or andun si ERAP. Tapos meron po yung silang alam kong 25 days to question. So I'm sure may mag-question pagkatapos ng isang araw may mag-question na. Nasa division po yan. So, bibilisan din siyempre ng COMELEC kasi alam ng COMELEC na may deadline po sila na January 7. So, sila na mismo dapat bilisan na nila. Correct. Ngayon, pero the better policy is, ang tanong na dyan na Coco, kaya ba nilang talakayan doon? Sigurado maraming mga tatalakayan ng COMELEC. Bibigyan na lang Bigyan nila ng priority. Bigyan nila ng priority. Ang bibigyan nila dyan sa parties, Congressman Goles, mga non-extendable period to answer. Bigyan ka lang ng 5 days, you have to answer. Bawal mag-motion for extension kasi nga, importante at saka may deadline. Ngayon, the better policy is, pagdating na ng deadline ng January 7, na kailangan na nila isubmit sa printer yung mga pangalan, kung hindi pa finally disqualified si ERAP, kung hindi pa finally disqualified, dapat ilagay. Kasi it would be easy
instruct the machine not to count. Madali sa program na yun eh. Huwag na i-count kung talagang finally disqualified na siya. Kasi tama si Congressman Goles eh, para kung hindi ka ilagay sa balota, para ka na rin dinisqualify. E paano kung on the way to the Supreme Court, ang labas na resulta eh, he is qualified. So, ganun na, the better policy is ilagay ang pangalan sa balota. Pag on the way to the Supreme Court, ang sinabi he is not qualified, madali na sa software na huwag bilangin yung mga boto niya. Or worry ko lang dyan, baka gumamit ng discretion ang COMELEC at sabihin, okay, sa opinion namin, hindi siya qualified, so huwag ilagay ang pangalan sa balon. Ang tawag yan, abuse of discretion. Hindi magandang policy. Yun ang mahirap. Kasi we all know na it's very common for officials to commit abuse of discretion. So ang effect niyan, disqualified yung tao, meantime, ano recourse? Well, pwede mo ipa-impeach yung nag-decision yan. But everything is too late already. Congressman, nandun ho ba sa batas ng COMELEC o doon sa kanilang mandate that they have this sole prerogative to disqualify a candidate? Yes, may proseso yung disqualification eh. Finally, korte ang magde-decide. They can make a decision, but the decision can still be questioned. But yung masasabi ko, what if they commit abuse of discretion? Nangyayari yun eh. Nangyayari. Yung mga ordinary, no? Disqualify pero hindi i-announce. Kasi ang maligalig dito, kunwari, pagka-register mo yan, bibilangin. Ngayon, pag bibilangin, may protesta. Pag may protesta ngayon, ang problema niya, okay na kung matalo yung kandidato. Paano kung manalo? Ito lang, sa one. Ang problema nun, dahil kasi equal branch. Hindi electoral system, hindi computerized. Ira-write in lang yan, no? So bibilangin yan. Pagkatapos, of course, somebody will say, Vox Populi, Vox Dei, lalo na pag laki ng lamang niya. Kasi kung hindi, you'll have an uprising in your hands. Diba? Pero dito, dahil hindi malalagay yung pangalan sa balota, yun ang magiging malaking problema. I hope it will not come to that. Sabihin ko Kuya Paimone, People will be reasonable. meron nakamiss sa akin. The better policy is... Meron nakamiss sa akin last week. Miss na mismo ako. Di mo tinignan sa likod mo kung nandun ako. Gaganyan kaya ako, Charlie. Why not? Di ba, no? Naganunin ko, sige. Kasi yun ang sinabi rin sa akin nung Kuya Pai. yung sources ko sa COMELEC. Sabihin ko, oh, wala ako last week, na-miss niyo ako. Hindi niyo tinignan kung nandun ako sa likod niyo. Ito isa irreversible na. Charlie palagay parking The moment shots. you remove the name, you do not print the name of the ballot. That will be irreversible. Mahirap na yan. Wala na. Ano? Pagkatapos January 7, iutos nila pag-print ng mga balota, wala ang pangalan. Wala na, tapos ka na. Pero mas madali nga yung sinasabi niya dahil the machine can just Pwede yung program. pwede Ito na yung program yun. At saka, I'm sure yung January